Okay, pandaigdigang balita po tayo ngayon, no? Medyo masama itong mga sangkay dahil nga po itong Saudi Arabia nakisali na po sa digmaan na pinangungunahan po ng bansang Amerika. So ano ba ang mayroon ngayon mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng topic, pandaigdigang balita, para lagi po kayong updated no, sa mga nagaganap sa ating mundo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yung subscribe. Okay? Para lagi kayong updated. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, guys, follow nyo na po yung ating Facebook page. Okay, so ito nga po mga sangkay yung balita ngayon, no, na talagang namang nakakalungkot sapagkat lumalawak itong digmaan, malapit nang humantong sa regional war. At kapag humantong na po ito sa regional war, tandaan po ninyo, guys, malapit na po tayo sa World War III. Nakakatakot yun pag umabot po tayo sa World War III. Talagang magiging abo yung maraming mga bansa dahil po sa mga nuclear. Ngayon mga sangkay, ayon po dito, 20 daw po yung napatumba sa magkasabay daw po na pag-atake ng US at Saudi Arabia airstrikes sa Iraq. So, sino ang kalaban nila dito mga sangkay? Ayan, no? Magkatuwang na naglunsad ng airstrikes ang US Central Command at Ministry of Defense ng Saudi Arabia laban sa mga milisyang sinusuportahan ng Iran sa silangang bahagi ng Iraq. Ah, okay. Isa po itong grupo. No, kasi ang Iran po, mga sangkay, marami po yung sinusuportahang grupo ng mga nanggugulo sa Middle East. Hindi po sila bahagi ng isang bansa, no? Pero sila ay isang grupo na binabayaran mismo ng Iran para atakihin yung maraming mga bansang nakapaligid. Kapwa rin po nila ito, I think, kapwa po nila Muslim ito. So, ang nag-aaway po ngayon mga sangkay, hindi na po yung Amerika lang at Iran. Ang kalaban na po ngayon mga sangkay ay ito pong Saudi na isa pong Muslim na bansa. No, laban din po sa kapwa nila Muslim. Kasi inaatake din po kasi sila mga sangkay, no? Yung maraming mga oil facilities daw po ang inatake. Kaya naman mga sangkay, gumaganti daw po ngayon itong Saudi Arabia kasama po yung Amerika. Ito ang kauna-unahang magkasamang pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Nako. Target ng kanilang operasyon. Grabe, tingnan nyo naman mga sangkay. Oh. Alam nyo kapag tumagal itong digmaan nito, baka umabot talaga sa 200 pesos yung oil. Ngayon na nasa 90 plus na, pero bahagyang bumaba yung presyo ng oil. Kasi nga daw, baka next week bumaba ng bahagya. Kasi nagkaroon po ng pansamantalang tigil ang putukan yung dalawang panig. Amerika laban po sa Iran. Ito naman mga sangkay, ano to, isang grupo nakakampi ng Iran. Ang nilusob ng Amerika at Saudi Arabia. So, safety muna yung Iran, yung mga kakampi muna ng Iran, mga sangkay, yung talagang inaatake nila. Ang mga logistics at weapons. Okay, ito yung target mga sangkay. Target ng kanilang operasyon ang mga logistics at weapons sites na mga grupong iniuugnay ng Washington at Riyadh. Grabe, tingnan nyo oh. Sa mga pag-atake laban sa kanilang mga puwersa at mahalagang pasilidad. Ayon sa US military, isinagawa ang operasyon matapos ang mahigit 30 drone attacks sa loob ng 72 oras. Grabe. Matagumpay ding na-intercept ang mga missile na inilunsad ng Iran laban sa mga base militar ng Estados Unidos sa Gulf region. So, ibig sabihin, hindi kumalma ang Iran at Amerika. So, ngayon tuloy-tuloy pa rin pala ang bakbakan. Bagamat hindi yung kasindala nung nakaraan mga sangkay. Kasi nakaraan talaga, pinupuruhan na po ng Amerika ang Iran. At ganun din po yung Iran, yung mga base militar ng Amerika talagang dinudurog din po nila. Samantala, inihayag ng Popular Mobilization Forces o PMF
20 sa kanilang mga miyembro ang nasawi at 32 ang nasugatan sa mga pag-atake sa ilang lalawigan ng Iraq. Ang PMF ay isang armadong grupo na kabilang sa Iraqi Armed Forces kung saan ilan sa kanila ay bahagi ng paksyon na sinusuportahan ng Iran. Ah, okay. So, kalaban to ng Amerika. Kinondinan ng pamahalaan ng Iraq ang nasabing airstrikes. Tinawag nila itong hindi katanggap-tanggap at tahasang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa Okay. at pag-atake sa mga opisyal nitong institusyong pangseguridad. Git naman ng Saudi Arabia, isinagawa nila ang hakbang bilang pagtatanggol sa sarili matapos umanong targetin ng mga milisyang sinusuportahan ng Iran ang mga pasilidad ng langis sa kaharian. Tahimik lang tong Saudi Arabia nung una eh. Ayaw nga nila makisali sa gulo eh. 'Di ba? Syempre, kapwa nila Muslim yan, mga sangkay. Kahit papaano, ayaw po nilang kumbaga magkatalo-talo sila. Kaya nga lang, guys, inatake na po kasi yung mga oil facilities. Actually, matagal po, mahaba-haba po yung pasensya na ginawa ng Saudi Arabia. Hindi po sila yung pumasok agad sa gera. Kasi tumagal muna yung gera na to, mga sangkay. 'Di ba? Ng Amerika at Iran, medyo tumagal muna before sila mag-step in, no? At ngayon, mga sangkay, ang delikado talaga dito is yung regional war. Halimbawa na lang, sumali na po yung Qatar, yung UAE, no? Kapag ka sumali na yan, mga sangkay, mas malaking gulo yan. Kasi syempre, magkakampi yan, Saudi Arabia, UAE, tapos yung Qatar at iba pang mga bansa dyan. Yung Iran, may mga kakampi din naman, mga sangkay. Pero ayun na nga ang sinasabi ko, magkakaroon ng regional war. At kapag umantong po sa regional war, tandaan po ninyo, isang pitik na lang, malapit na po tayo sa World War III. Yun ang nakakatakot. نحن كسعوديون Sabi dito, we as Saudis, we may forgive, but we do not forget. We do not angry, but if we get angry, we inflict pain. Grabe sinabi. قد نسامح لكن لا ننسى Pero totoo din, kasi ang tagal po nila nagpasensya eh. لا نغضب لا نغضب وإن غضبنا أوجعنا. Tindi ng sinabi, no? Nanatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Saudi Arabia at mga grupong sinusuportahan ng Iran. So, hindi po direkta sa Iran. Pero yung mga sinusuportahan ng Iran na mga Babala grupo. naman ang magkabilang panig ng posibleng karagdagang hakbang kung magpapatuloy ang mga Grabe. pag-atake. Parang nuclear naman na to. James Bond to yan. Goodness. Tingnan nyo, parang nuclear na po mga sangkay, oh. Well, pambihira. Ito po ang nangyayari ngayon sa ating mundo, guys. Lumalala ang sitwasyon, pambihira. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.